Ikulong niya ang asawa ko sa garahe ng 3 araw. Umuwi ako mula sa business trip at imbes na malamig na San Miguel, narinig ko ang kakaibang iyak mula sa garahe. Natagpuan ko siyang umiiyak na pagod at may mga pasa sa katawan. Nang ibulong niya, anak natin ang may gawa nito. Ang pagtataksil ay naging paghihiganti. At ginawa kong impyerno ang buhay niya. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman sa channel at i-comment kung anong oras na diyan sa lugar ninyo ngayon. Dumating ako sa tapat ng bahay ng alas 5:15. Hawak ang briefcase. Iniisip ko na ang malamig na beer na naghihintay sa ref. Ang quarterly reports ay nakakapagod talaga. Kahit 35 years na akong CA. Pero ang pilak na Honda Civic na nakaparada sa usual kong spot ang nagpahinto sa akin. Sasakyan ni Ben. Hindi siya dumadalaw nang walang paalam. Bago pa ako makarating sa pinto, bumukas ito. Si Delia ang nakatayo roon. Ngiti na parang plastic na hinila ng sobra. Clark, perfect timing. May magandang balita kami. Pumasok ako. Inilagay ang briefcase sa entry table. Si Ben ay nakaupo sa sofa ng living room. Magkakamay sa pagitan ng mga tuhod. Sumandal siya saglit, tapos tumingin sa iba. Punong-puno ng makikinang na brochures ang coffee table, spiral-bound documents, at maliliit na bote na may label na nangangako ng kalusugan at vitality. Ano to? Tanong ko. Itinuro ni Delia ang mga materyales na parang host sa game show. Ground floor opportunity sa wellness industry. Pag-uusapan natin ang tunay na yaman, Clark. Multi-level marketing na tama ang ginagawa. Lumapit ako, kinuha ang isang brochure, before and after photos, income projection charts na nagpapakita ng exponential growth, testimonials mula sa mga taong hindi ko kilala na nagsasabing life-changing. Magkano ang hinihingi ninyo? 2,500,000. Sinabi ito ni Delia na parang nagpaplano lang ng lunch. Investment ito sa kinabukasan ni Ben, sa kinabukasan natin. Tiningnan ko ang anak ko. Hindi pa rin siya tumitingin sa akin. Ipapakita mo ba ang business plan? Pumunta kami sa dining table kung saan mas maliwanag. Ikinakalat ni Delia ang mga dokumento, habang patuloy ang kwento tungkol sa revolutionary products at unlimited income. Isinuot ko ang salamin ko sa pagbabasa at sinimulang suriin ang mga numero. Halos agad ko nang nakita ang compensation structure. 70% ng kita ay galing sa pag-recruit ng bagong distributors, hindi sa pagbebenta ng produkto. Kailangang bumili ng 150,000 initial inventory ang bawat distributor. Sa fine print, 2% lang daw ang talagang kikita. Kinuha ko ang notepad ko at nagsimulang magkalkula. Kung magre-recruit si Ben ng 6, at ang 6 na yon ay magre-recruit din ng 6, at gayon din sa susunod, babagsak ang matematika sa sarili nitong bigat. Mauubos ang buong populasyon ng Luzon sa ika-7 cycle ng recruitment. Pyramid scheme ito, sabi ko. Napatigas ang ngiti ni Delia. Ganun daw ang sinasabi ng lahat sa network marketing sa una. Ang mga successful ay iyong naniniwala. Ang successful ay iyong top 3% na nakauna ng ilang taon. Tinapik ko ang income disclosure na nakabaon sa page 14 na. Tingnan mo tong mga numero, Ben. Naiintindihan mo ba ang ipinapakita nito? Nagbulong-bulungan si Ben nang hindi malinaw. Kailangan ng walang katapusang bagong recruits ang business model na ito. Kapag natuyo ang supply, at palagi naman, ang bottom 77% ang matatalo sa investment. Hinihingi mo sa akin na pondohan ang posisyon mo sa 77%. Hindi mo lang talaga naiintindihan ang modernong negosyo. May matigas ng tono si Delia. Naiintindihan ko ang numero. Hindi sila nagsisinungaling. Tinanggal ko ang salamin ko at tumingin ng tuwid sa kanya. Hindi ko ito masusuportahan. Doon na tuluyang nawala ang maskara niya. Kailan mo pa kami sinusuportahan? Bigla siyang tumayo, uminggay ang upuan sa tiles. Nakaupo ka lang sa pera mo habang nagtatayo kami ng isang bagay. Hindi mo man lang kami natulungan sa kasal namin. Wala ka man lang ibinigay na walang kapalit. May malamig na bagay na bumaba sa dibdib ko. Hindi totoo iyan, di ba? Mas tumaas ang tono niya. Sabihin mo nga kung kailan mo kami talaga tinulungan nang hindi kami pinaparamdam na pulubi. Tumayo ako at pumunta sa home office. Bumalik pagkatapos ng 30 segundo hawak ang Manila folder. Matanda na akong CA. May kopya ako ng lahat. Inilatag ko ang mga dokumento ayon sa PETSA. Bank statements, cancel checks, loan agreements na pinirmahan pero hindi binayaran. March 2022, 1,500,000 para sa down payment ng bahay ninyo. Tinawag ninyong loan. Hindi ko hiningi ang bayad. Binuka ni Delia ang bibig. Pero nagpatuloy ako. July 2022, 700,000
para sa inventory ng boutique ni Delia. Loan din daw. Sarado ang boutique pagkatapos ng 6 na buwan. Inilagay ko ang isa pang check sa table. December 2023, 750,000 para sa kotse ni Ben dahil hindi siya naaprubahan sa credit. April 2024, 850,000 hati-hati sa iba't ibang investments at emergencies na iniharap ninyo bilang urgent. Inayos ko silang magkakasunod. 4 milyon na kabutihang loob na tinugon ng katahimikan. May dokumento ako para sa lahat. Ni isang bayad, ni isang thank you. Tumahimik ang kusina. Nakatingin si Delia sa mga check na parang fake. Sa wakas tumayo si Ben. Pero hindi pa rin ako tinitingnan. Umuwi na kami, mahinang sabi niya. Kinuha ni Delia ang mga gamit niya. Isiniksik sa bag. May mga papel na nalaglag. Walang yumuko para pulutin. Pagsisisihan mo ito. Itinuro ni Delia ang hangin sa pagitan namin. Hindi namin makakalimutan kung paano mo kami tinrato. Hindi ko rin makakalimutan. Gumalaw si Ben patungo sa pinto. Sinubukan kong salubungin ang tingin niya sa huling pagkakataon. Kung gusto mo pang pag-usapan, pwede. Pero hindi ngayong gabi at hindi tungkol sa scam na to. Halika na. Hinila ni Delia ang braso ni Ben. Hindi natin siya kailangan. Tumayo ako sa pintuan habang naglalakad sila papunta sa kotse. Mukhang kailangan ninyo. Mabilis na nag-reverse ang sedan nila. Umingay ang gulong habang bumilis sa tahimik na kalye namin. Nanatili ako roon hanggang mawala ang ilaw ng kotse nila. Tapos pumasok ako. Nandoon pa sa dining table ang ebidensya ng 5 taong pagsubok kong tulungan ang anak ko. Nakapatong sa lahat ang MLM brochure na nangangako ng financial freedom sa malalaking letra. Naupo akong dahan-dahan. Pinatong ang mga palad ko sa malamig na ibabaw. Kontrolado ang paghinga ko. May nagbago sa nakaraang oras, hindi nasira. Ibig sabihin noon ay may kahinaan. Ito ay mas parang recalibration. Muling pagtatantya ng mga account na sobra ng puno ng bad debt. Naalala ko kung paanong hindi man lang ipinagtanggol ni Ben si Dela sa mga paratang. Paano siya nakatayo roon na parang wala lang. Hinayaan niyang muling isulat ang buong kasaysayan ng pamilya natin. Ang anak na dating tumutulong sa akin tuwing tax season, na alam ang halaga ng numero at katapatan, ay nawala na sa kung saan. Umiingay ang ilaw sa labas. Papalapit na ang gabi sa kakaibang dapit hapon ng Florida, na parang lahat ay kulay amber. Nakatingin pa rin ako sa mga dokumento. Nagdadagdag at nagbabawas ng mga numero na hindi ko naman hiningi bayad. Kapag accountant ka, natututo kang makakita ng pattern. Loss columns na patuloy na lumalaki. Assets na bumababa sa halaga imbes na tumaas. Investments na hindi na makakabreak even kahit kailan. Sa wakas naintindihan ko kung ano ang nakikita ko. Hindi na ito pamilya. Ito ay transaksyon na 5 taon ng kulang sa kita. At ang kabilang partido ay humihingi pa ng karagdagang 2,500,000 para manatili sa deficit. Nag-crystallize ang desisyon ng simple lang ng balanced equation. Tapos na ang pagsubsidies ng paggabigo. Tapos na ang pagpapanggap na katahimikan ay pasasalamat. Tapos na ang pag-check sa bank account para sa mga taong tingin sa akin ay bangko lang at wala ng iba. Kinuha ko ang mga dokumento at ibinalik sa folder. Matatag ang mga kamay ko. Malinaw ang isip. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Mas tahimik siguro. O baka ngayon ko lang talaga narinig ang katahimikan na matagal nang naroon. Ang kawalan ng relasyong pinondohan ko, pero hindi ko naman talaga nakuha kailanman. Iniwan ko ang MLM brochure sa table. Bukas itatapon ko kasama ng ibang basura. Umuwi si Marta bandang 8:00. Puno ng grocery bags ang 2 braso. Huminto siya sa pintuan ng kusina. Binasa ang mukha ko bago nagsalita. Anong nangyari? Ikwinento ko sa kanya. Lahat ng detalye, pantay lang ang tono ko na parang client portfolio ang ipinapresenta ko. Nakikinig siya habang inaayos ang groceries. Unti-unting bumagal ang galaw niya hanggang tumigil siya. Nakahawak sa pinto ng ref. Magkano na naman ang hiningi nila ngayon? 2,500,000 para sa pyramid scheme na nakabalot ng wellness products. Isinara ni Marta ang ref at naupo sa harap ko. Kinuha niya ang brochure. Tiningnang sandali, itinabi. Sabi mo hindi. Ipinakita ko sa kanila kung bakit hindi. Hindi siguro nagustuhan ni Delia. Hindi ko maisip na magugustuhan niya. Inabot ni Marta ang kamay ko sa ibabaw ng table. Clark, tama ang ginawa mo. Tama ba talaga? Baka may mas malambot na paraan. Higit pang hinigpit ang hawak niya. Ito na ang ika-4 na beses na lumapit si Dela sa atin para sa ganitong opportunity. Ang boutique, ang online store, iyong consultant position. Bawat beses nag-invest tayo. Bawat beses nabigo.
Bawat beses walang pananagutan. Tumayo siya at lumakad sa kalendar, sa dingding malapit sa telepono. Tinuro niya ang nakaraang taon. Birthday ni Ben noong Oktubre. Inimbita natin siya sa hapunan. Nag-cancel 2 oras bago, dahil masama raw ang pakiramdam ni Delia. Thanksgiving. 30 minuto lang sila. Kumain at umalis bago ang dessert, dahil masama raw ang pakiramdam ni Delia. Pasko. Hindi sila dumating. Sabi nagsisimula raw sila ng bagong tradisyon. Humarap sa akin si Marta. Kailan siya huling tumawag para lang kumusta? Hindi dahil may kailangan. Hindi dahil tayo ang tumawag muna. Kailan? Hindi ko na matandaan. 37 anyos na siya, Clark. Hindi na siya iyang maliit na bata natin. Pamatong lalaki na siyang may sariling choice. Anak pa rin natin siya. Alam ko. Bumaba ang tono niya. Kaya masakit na masakit ito. Lumipat kami sa sala at nag-usap hanggang halos alas 10. Pinapaalala sa akin ni Marta ang mga pattern na sinusubukan kong hindi makita. Paano nagbago si Ben matapos pakasalan si Delia? Paano siya tumigil na dumalaw maliban kung may kailangan ng pera? Paano niya hinayaang si Delia ang magsalita para sa kanya sa bawat usapan? Tinanong niya ako kung ano ang sasabihin ko sa isang client sa sitwasyong ito. Sasabihin ko, putulin ang losses, sabi ko, tapos sundin mo ang sarili mong payo. Noong gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang linggo. Siguro dahil sa ginhawa ng sa wakas ay nagsabi ako ng hindi. Siguro dahil sa pagpapatunay ni Marta. O siguro dahil alam kong tama ang ginawa ko. Kahit mahirap. Normal ang susunod na umaga. Nagkakape habang na-review ko ang conference schedule ko. Toast na hindi ko naman talaga gusto, pero kinain ko dahil ginawa ni Marta. Nag-iimpake ng overnight bag ng sanay na. Daan-daang beses ko nang ginawa. I-text mo ako pagdating mo sa hotel. Sabi ni Marta habang iniabot ang travel mug ko. Palagi ko naman. Alam ko. Nag-aalala pa rin ako. Hinalikan ko ang noo niya. 2 araw lang. Babalik ako Sabado ng hapon. Dadalhan kita ng orange blossom cookies na gusto mo sa airport. Hinintay niya ako sa pinto. Kumaway habang nagba-back out ako sa driveway. Pakiramdam ko settled na lahat. Resolve. Nakakadismaya ang away kay Ben pero nakamove forward na kami. Baka bumalik siya sa dati balang araw. O hindi. Kahit ano, ginawa na natin ang kaya natin. Ang conference sa Orlando ay dumaan na parang blur ng tax code updates at networking sessions. Halos hindi ko nalasahan ang lunch buffet. Ulit-ulit na bumabalik ang isip ko sa eksena sa dining table. Pinapanood ko ulit ang katahimikan ni Ben. Sinusubukang intindihin kung kailan huminto ang anak ko sa pagiging taong kilala ko. Hindi ko alam na habang nakaupo ako sa conference room na nagdi-discuss ng depreciation schedules. Si Marta naman ay pumunta sa garahe para kumuha ng dilatang kamatis. Hindi ko alam na naghihintay si Ben, nagmamasid, nagpaplano. Mamaya, matagal na pagkatapos, ikukwento sa akin ni Marta ang nangyari. Nanginginig ang boses habang sinusubukang ilaawan. Paano niya inabot ang shelf at narinig ang mga yabag sa likuran? Paano siya lumingon at nakita si Ben na papasok sa main garage door? Yung hindi niya nilalok habang kumuha lang ng gamit sa storage. Ben, anong ginagawa mo rito? Hinawakan ni Ben ang balikat niya. Malakas na itinulak. Natumba siya paatras. Nasagi ang braso sa magaspang na workbench. Bago pa niya ma-process, pumunta na si Ben sa electronic keypad sa loob ng pinto. Nanginginig ang kamay, pero naalala pa rin ang kode. Paihong kode mula ng 17 anyos siya. Tumutulong sa akin tuwing weekend projects. 2 beses niya itong pinindot. 1 beses para i-lock ang loob. 1 beses para i-lock ang main entrance. Ben, tama na. Ano ba ang? Kinuha niya ang cellphone ni Marta nang abutin niya ito. Walang emosyon ang boses niya. Parang rehearse. May istambay ka rito hanggang tumawag si Daddy at pumayag sa luwan. Kailangan ni Delia iyon. Matatapos ito kapag sumulat siya ng check. Sinubukan ni Marta pumasok sa pinto. Walang kwenta ang paghila sa handle. Nasa Orlando ang tatay mo. Hindi siya babalik ng 2 araw. Hindi mo ako pwedeng iwan dito. 2 araw ka para pag-isipan kung gaano kayo katigas ang ulo. Sinubukan niya lahat. Pangangatwiran, sinaktan mo ang sarili mong nanay. Pakiusap, please, Ben, walang tubig dito, walang banyo. Pagbabanta, kriminal ito. Makukulong ka. Parang may guilt ang mukha niya saglit, pero umiling siya. Sabi ni Delia, susubukan mo akong manipulahin. Ito lang ang paraan para maintindihan ninyo na seryoso kami. Paatras siyang lumakad papuntang main door. Sumigaw si Marta, pumutok ang boses. Ben, please. Iyong mga records na ipinakita ng tatay mo.
4 milyon. Totoo lahat. Alam mo yan. Himinto si Ben saglit. Sabi ni Delia, exaggerated mo lang daw. Hindi. May proof ang tatay mo. Nakita mo mismo. Hindi ako makakauwi kay Delia nang walang pera. Hindi ko kaya. Kaya pinili mo siya kaysa sa sarili mong ina. Tahimik na si Ben. Pinili ko ang asawa ko gaya ng itinuro mo sa akin palagi. Tapos wala na siya. Lumabas sa Mainduor. Iniwan siyang nakakulong. 3 araw. Walang tubig, walang banyo, walang cellphone, walang paraan para makahingi ng tulong. Mataas at maliit ang bintana ng garahe. Reinforced glass na hindi mabasag kahit tinamaan niya ng martilyo mula sa toolbox ko. Tag-init ng Agosto sa Florida. Kahit gabi, umaabot pa rin sa 35 degrees sa araw. Ikukwento sa akin ni Marta na sinubukan niyang iresyon ang lakas. Nanatili malapit sa pinto. Sumigaw hanggang mawala ang boses. Pero malayo ang bahay ng kapitbahay para marinig. Sinubukan niyang maging matatag, maniwala na may darating. Iwasang isipin ang dehydration at heat exhaustion at gaano katagal talaga makakaligtas ang isang tao. Umuwi ako Sabado ng hapon. Excited na makita siya pagkatapos ng 2 araw na tax seminars. Pero habang papasok sa kalye namin, may mali. Hindi ko pa ma-identify. Parang kiliti lang. Nandoon ang kotse ni Marta sa usual spot. Pero parang mali. Tapos na-realize ko, hindi siya gumalaw. 3 araw na dyaryo sa dulo ng driveway ang hindi kinuha. Dilaw na sa araw. Nagbarada ako at tumakbo papasok. Tinatawag ang pangalan niya. Katahimikan. Walang tunog ng tea. Walang galaw. Wala. Mabilis akong naglakad sa buong bahay. Kusina walang tao, sala walang tao, kwarto hindi nagalaw. Tapos narinig ko. Mahina, paos na iyak. Gare. Nanginginig ang kamay ko. Nabigo ang unang code. Sa pangalawa, natama ko ang tamang numero. Bumukas ang pinto. Nakahandusay si Marta sa dingding sa loob lang. Puno ng pinatuyong luisa at dumi ang mukha. Basag at dumudugo ang labi. Halos hindi nakafocus ang mata. Pasa sa braso at tuhod mula sa pagkakadapa sa desperadong pagtakas. Bumagsak ako sa sahig sa tabi niya. Kinapa ang pulse sa lig. Marta, Marta, naririnig mo ba ako? Clark. Bulong lang ang boses niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ng 900 at 11 habang inaabot ang tubig sa bag ko. Kailangan ko ng ambulansya. Nakulong ang asawa ko sa garahe namin ng 3 araw. Severe dehydration. Conscious pa ba siya? Halos hindi na. Tinulungan ko si Marta uminom ng kaunti. Pinigilan ko ng gustong lumaklak. Bilisan ninyo please. Mahinang hinawakan ni Marta ang kamay ko. Si Ben ang may gawa. Tumigil ang lahat. Ang mundo ay naging 3 salitang iyon. Ano ang sinabi mo? Naghintay siya hanggang umalis ka. Gusto kanyang pag-isipan ang tungkol sa pera. Nakatingin ako sa basag niyang labi, pasa sa braso, pagod na mata. 3 araw. Iniwan ng anak ko ang sarili niyang ina na nakakulong sa garahe sa init ng Agosto. Walang tubig, walang awa. May malamig at pangwakas na bagay na bumaba sa akin na parang pangalawang balat. Ang sirena ng ambulansya ay lumakas sa labas. Papasok na ang paramedic sa harap. Pero halos hindi ko narinig. Hinawakan ko ang kamay ni Marta at gumawa ng desisyong masigurado kaysa sa alinman sa 35 taon kong pagbabalanse ng accounts. Si Ben ay magbabayad. Lahat ng parusa na nararapat sa kanya. Ang biyahe pauwi mula Orlando ay dapat 70 minuto. Naipunta ko sa 75, nilalampasan ang speed limit sa ay -4. Chinicheck ang cellphone ko sa bawat stoplight para sa mensahe na hindi dumating. Mas nakakabother sa akin ang katahimikan ni Marta kaysa gusto kong aminin. Palagi siyang sumasagot sa text ko. Blur ang conference. Tax code updates. Networking lunches na halos hindi ko nalasahan. Hotel room kung saan mahina ang tulog ko. Nag-text ako sa kanya parehong gabi. Maganda ang conference. Miss you. Uwi Sabado. Walang reply. Sabi ko sa sarili ko busi siya. Marahil naggo-process pa ng away kay Ben. Pero ang unis sa dibdib ko ay nagsasabi ng iba. Pagpasok ko sa kalye namin pagkatapos ng 1:00, walang awa ang araw ng Florida. Nagsisikip ang init sa asphalt. Normal ang bahay mula sa malayo, pero habang papalapit ako sa driveway, may mga detalye na hindi tama. Nandoon pa rin ang kotse ni Marta, kung saan niya iniwan noong Huwebes umaga. Alam ko dahil sa pattern ng dahon sa ilalim ng gulong. Hindi nagalaw ng ilang araw. 3 dyaryo sa plastic sleeve nakakalat sa dulo ng driveway. Palagi niyang kinukuha iyon. Nakasara ng mahigpit ang mga bintana sa kabila ng init ng Agosto. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Nagparada ako, kinuha ang overnight bag,
lumakad sa harapang pinto. Marta, uwi na ako. Katahimikan. Buong katahimikan. Mali agad ang pakiramdam sa loob ng bahay. Walang tunog ng telebisyon, walang galaw, walang tunog ng tao sa bahay. Naglakad ako sa bawat kwarto na tinatawag ang pangalan niya. Sala hindi nagalaw. Kwarto pareho pa rin ng kama mula nang umalis ako. Kusina may ebidensya ng breakfast namin bago ako umalis. Mga plato sa lababo. Ang coffee mug niya sa counter na may tuyong brown residue sa ilalim. Nakasaksak ang charger niya malapit sa toaster. Walang cellphone. Tumayo ako sa kusina sinusubukang mag-isip ng lohikal. Kung may pupuntahan, magte-text siya. Kung emergency sa kapitbahay, tatawag siya. Bumibilis ang pulse ko habang gumuho ang rational explanations sa bigat ng mga dyaryo. Saradong bahay. Katahimikan. Tapos narinig ko, mahinang paos na tunog mula garahe. Hindi talaga iyak, hindi rin tawag, tunog lang. Tumakbo ako sa pintuan ng garahe. Nanginginig ang kamay ko habang pinipindot ang kode. Nabigo ang una. 5 imbes na 6. Sa pangalawa, tama na. Bumukas ang pinto. Parang pader ang init na sumalubong. Siguro 40 degrees sa loob. Nakahandusay si Marta sa dingding malapit sa pintuan. Puno ng pinatuyong luisa at dumi ang mukha. Basag at dumudugo ang labi. Halos hindi nakafocus ang mata. Pasa sa braso at tuhod. Suot pa rin ang damit noong Huwebes umaga. Marumi na, basa ng pawis. Amoy ihi at desperasyon ang garahe. Halos matumba ang tuhod ko. Pero nag-take over ang training. Bumagsak ako sa tabi niya. Kinapa ang pulse sa lig. Mahina, pero mayroon. Walang dugo. Sinubukan ni Marta i-focus ang mata sa akin. Marta, matatag ang boses ko kahit paano. Nandito na ako. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ang 911. Kailangan ko ng ambulansya sa 4,200 at 47 Olinder Drive. Nakulong ang asawa ko sa garahe namin. Mga 72 oras walang tubig. Conscious pa, pero severe dehydration. May mga tanong ang dispatcher. Sumagot ako habang pumunta sa kotse para sa tubig. Bumalik, lumuhod sa tabi ni Marta. Tinulungan siyang uminom ng maliliit na higop. Nanginginig ang kamay niya para hawakan mag-isa. Umubo siya, natapon ang tubig sa baba, pero nagpatuloy. Dahan-dahan, sabi ko. Sinubukan niyang magsalita. Sirang-sira ang boses. Bulong lang. Si Ben ang may gawa. Tumigil ang lahat. Ano? Umubo siya, uminom pa. Pumunta siya pagkaalis mo. Kinulong ako. Gusto niya ng pera. Mga piraso lang ang salita. Pero lumabas ang kwento sa pagitan ng higop ng tubig at putol na hininga. Pagdating ni Ben Huwebes ng gabi. Ang tulak, ang electronic lock, kinuha ang cellphone, ang mga salita niya. Dito ka hanggang pumayag si Daddy. Nakikinig ako. Lumalamig ang mukha ko sa bawat phrase. Anak ko ang gumawa nito sa kanya. Dumating ang ambulansya sa loob ng 8 minuto. 2 paramedics, Santos at Rodriguez ang pangalan sa namtag. Pumasok na may equipment. Lumuhod si Santos sa tabi ni Marta. Chinicheck ang vitals, nagtatanong. Umatras ako para bigyan sila ng space. Blood pressure cuff, pulse oximeter, pen light sa mata ni Marta, eye lines para sa fluids. Si Rodriguez kumukuha ng litrato sa garahe, sa lock ng pinto, sa kondisyon ni Marta. Standard procedure sa suspected elder abuse. Tumingin sa akin si Santos. Dadalin natin siya sa Tampa General. Pwede kang sumama. Sa ambulansya, naupo ako sa bench sa tabi ng gurney ni Marta. Ni-monitor ni Santos ang eye drip. Chinicheck ang vitals bawat ilang minuto. Hinawakan ko ang libreng kamay ni Marta. Iyong walang eye. Nararamdaman kung gaano kapayat sa loob lang ng 3 araw. Nakapikit ang mata ni Marta. Mas regular na ang hininga habang pumapasok ang fluids. Stable na siya, mahinang sabi ni Santos. Pero malapit na talaga. On more day at iba na ang usapan. Naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Halos patayin ng anak ko ang ina niya. Organized chows ang emergency room ng Tampa General. Ikinarga si Marta sa examination by CR. James Wilson, mid-negatibo 50S, mabait ang mata, mabilis ang galaw, ang nag-take over. Sinuri niya ng mabuti si Marta habang nagtatanong sa akin. Gaano katagal siya nakakulong? May access ba sa tubig? Gaano kainit sa garahe? May dati ng sakit? Sinagot ko lahat. Clinical pero malala ang diagnosis ni Wilson. Severe dehydration, stage 2, contusions consistent with falls, possible mild head stroke. I-admit namin para sa rehydration at observation. Sa edad niya,
Mabilis ang complications. Naupo ako sa waiting area habang inililipat si Marta sa kwarto sa itaas. Sa wakas bumagsak ang bigat sa akin. Anak ko, iyong anak na pinalaki ko, tinuruan magbisikleta, tinulungan sa college, sadyang ikinulong ang sarili niyang ina, iniwan siyang magdusa, pinili ang pera kaysa pamilya. Ang galit na nabuo ay hindi mainit at sumasabog. Malamig, methodical, at ganap. Lumapit ang nurse na may admission papers. Mr. Henderson, naayos na ang asawa ninyo sa room 412. Pwede ninyo nang dalawin. Tumayo ako at sumunod sa kanya sa mga koridor na amoy antiseptic at recycled air. Maliit ang hitsura ni Marta sa hospital bed na puno ng eye lines. Heart monitor na tumutunog ng regular. Pero mas bumuti ang kulay niya. Naupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay. Umuwi ka na, bulong niya. Gawin mo na ang kailangan mo. Hinalikan ko ang noo niya. Babalik ako bukas umaga, Clark. Sinulyapan niya ako. Anak pa rin natin siya. Huminto ako sa pinto. Tumigil siya sa pagiging anak natin noong ikinulong kanya sa garahe. Kulay orange ang driveway ko ng mga alas 6, y-media ng gabi nang dumating ako. Normal ang bahay mula sa labas. Siguro walang ideya ang kapitbahay kung ano ang nangyari rito. Matigas ang hangin sa loob dahil nakasara. Hindi ko gaanong binuhay ang ilaw. Diretso lang ako sa garahe at tumayo sa pintuan. Tinitingnan ang lugar na naging kulungan ng asawa ko. Nandoon pa ang amoy. Pawis, ihi, takot. Kinuha ko ang cellphone ko at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang electronic keypad sa loob ng pinto, ang mataas na bintana na sinubukan ni Marta abutin, ang concrete floor kung saan siya natumba, wide shots ng buong garahe, close-up ng mahalagang detalye, sukatan ng bintana, temperature reading mula sa phone ko. 34 degrees pa rin ng alas 7 ng gabi. Kinuhanan ko ng litrato ang pinatuyong luha niya sa sahig. Ang mga marka sa pinto kung saan siya sumuntok. Ang natumbang shelf na sinubukan niyang akyatin. Ebidensya ito. Gumawa ako ng folder sa phone ko na pinangalanan, Ebidensya. Agosto 2025. At sinev doon lahat. 30 minutong sistematikong dokumentasyon. Pagkatapos ay nag-drive ako sa Tampa Police Department Headquarters. Itinuro ako ng desk sergeant sa Family Crimes Unit. Si Detective Karen Morales ang nag-overtime. Payat na babae mga mid-negatibo 40S. Matatalimang mata, profesional. Nakinig siya sa statement ko nang walang interrupt. Nagsusulat sa tablet. Nang matapos ako, nagtatanong siya ng direkta. May access ang anak ninyo sa bahay. Alam niya ang kode ng garahe. May ebidensya ba kayo? Ipinakita ko ang mga litrato ko. Pinag-aralan niya isa-isa. Tumatango. Criminal ito, Mr. Henderson. Seryoso ang Florida sa elder abuse. Base sa sinasabi ninyo, false imprisonment at elder abuse ang kaso. Sumama siya sa akin pauwi sa bahay sakay ng unmarked car. May latex gloves, may evidence collection kit. Kinuhanan niya ulit ng litrato ang lahat ng kinunan ko na. Pero gamit ang official police equipment. Dinas siya ng fingerprint sa keypad. Maraming set, sa akin, kay Marta, kay Ben. Tines niya ang lock mechanism. Confirm na kailangan ng kode mula sa magkabilang side para mabuksan. Sinukat, dinokumenta, kinuha. Kailan ninyo huling binago ang kode na ito? Tanong niya. Hindi pa. Pareho pa mula nang ilagay 0 years ago. Sino ang may alam? Mga miyembro ng pamilya, kasama si Ben, nagsulat siya. May security camera ba sa paligid? Naalala ko ang kapitbahay Johnson sa kabilang kalsada. Nag-install si Tom Johnson ng Ring doorbell last year. Tumawid si Morales sa bahay nila. May ilaw. Si Tom ang sumagot sa katok. Nakinig sa introduction niya. Agad binuksan ang Ring app. Ang footage ay Huwebes ng gabi. 7:14 yem dumating ang pilak na sedan ni Ben. 7:17 yem pumasok si Ben sa harapang pinto. 7:35 yem lumabas. Umalis. Perfect timestamp. Walang pag-aalangan na tinransfer ni Tom ang video sa tablet ni Morales. Kahit ano po. Mabuting babae si Marta. Pagbalik sa bahay, sinabi sa akin ni Morales, kakausapin ko ang anak ninyo bukas para sa interview. Based sa ebidensya, testimonya ng asawa ninyo, medical records, security footage, crime scene. Sapat na ang probable cause para sa charges. Ang State Attorney's Office ang magdedesisyon kung ano ang ifa-file. Pero inaasahan kong false imprisonment minimum, possibly aggravated assault or elder abuse. Felony lahat. Gaano katagal? Susubukan kong makausap siya Linggo, Lunes pinakalit. Kung makikipagtulungan, maaesto siya pero pwedeng mag-bail. Kung hindi, kukuha kami ng waran.
Pagkaalis ni Morales mga alas 9:00 media, naupo ako sa sala sa dilim, pagod na pagod, pero hindi mapatigil ang isip. Felony ang ginawa ni Ben. Halos mamatay si Marta. Planned ito. Naghintay siya hanggang umalis ako ng bayan. Nasaan si Delia? Alam ba niya? Ideya ba niya ito? Nasa coffee table ang cellphone ko. 4 na missed call kay Ben. 3 unread text. Biyernes 2 yem, Biyernes 6 oras yem, Sabado 10 oras am, Sabado 1 oras yem ang text. Dad, tawagan mo ako kapag pwede. Dad, seryoso, kailangan ko talagang makipag-usap. Importante ito. Please tawagan mo. Tumatawag si Ben habang nakakulong si Marta sa garahe. Guilt ba ito o chinicheck niya kung uwi ako ng maaga? Alas negatibo 1:00 oras 47 minuto yem. Tumunog ang cellphone ko. Ben. Pinanood ko, tumunog ng 2, 3. Sa ika-4, sinagot ko, "Hello, Dad." Sa wakas, mabilis at kinakabahan ang boses niya. Sinubukan kitang tawagan. Pakinggan mo muna tungkol kay Mom. Alam kong galit ka, pero kailangan ko talagang magpaliwanag. Hindi ko sinasadya na humantong sa ganito. Gusto ko lang siyang makausap ka. Makumbinsi ka na tulungan kami sa Luan. Dapat ilang oras lang. Hindi ko alam na matagal kang mawawala. Aksidente lang. Wala akong sinabi. Okay naman siya. Nasa bahay ba siya? 3 araw. Katahimikan sa kabilang linya. 3 araw, Ben. Ikaw ang nagkulong sa nanay mo sa garahe ng 3 araw. Alam ko. Pero hindi ko alam na matagal kang mawawala. Dapat overnight lang ang conference. Kaya naghintay ka hanggang umalis ako ng bayan. Ikinulong ang nanay mo. At ang depensa mo ay mas matagal akong nawala kaysa inaasahan mo. Hindi naman ganon. Gusto mo lang siyang makausap ako. Makumbinsi ako na tulungan kayo sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa garahe. Walang pagkain, walang tubig, walang banyo. Tumigas ang boses niya. Napapanik ako. Okay. Sobrang upset si Delia sa pera at naisip ko kung makakakuha lang ako. Naisip mo na pwede mo akong i-extort sa pamamagitan ng pagtorture sa asawa ko. Huwag mong sabihin ng ganyan. Nasa hospital ang nanay mo. Severe dehydration. Sabi ng doktor 1 pang araw at mamatay siya. Katahimikan. Magiging okay siya. Magiging okay siya. Salamat sa iyo. Dad, sorry talaga. Nagkamali ako. Ang pagkakamali ay nakakalimutan i-lock ang pinto. Sinadya mo ito. Pinlano mo. Naghintay ka hanggang umalis ako. Ginamit mo ang kode na ibinigay ko sa iyo noon ng anak pa kita. Anak mo pa rin ako. Hindi, kriminal ka na nanakit ng matanda at iniwan siyang mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan mo rin ito. Kung tinulungan mo lang kami, hindi sana nangyari ito. Palagi kang ganyan. Hindi handa tumulong maliban kung may pakinabang sa iyo. Binigyan kita ng 4 milyon sa loob ng 5 taon. Iba iyon. Iba noon. Bago ano? Bago mo na pagdesisyunan na mas mahalaga ang wants mo kaysa buhay ng nanay mo. Binabaliktad mo ito. Pumutok ang boses niya. Sabi ni Delia, ganito ang gagawin mo. Sasabihin mo na ungrateful ako imbes na ikaw ang selfish. Natigilan ako. Delia. Kaya alam niya. Napagtanto niya ang pagkakamali niya. Hindi, ibig kong sabihin hindi niya alam. Sabi mo lang na hinulaan ng asawa mo ang magiging reaksyon ko. Na alam niya exactly kung paano ako react. Katahimikan. Alam niya ang plano mo at sinuportahan ka. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Iyon exactly ang ibig mong sabihin. Gusto ninyo ng sobra ang 2,500,000, kaya hinayaan ninyong ikulong ng asawa mo ang matandang babae. Gusto ko lang makausap si Marta. Maiintindihan niya. Hindi mo na makakausap ulit ang asawa ko. Please tanggalin mo ang kaso. Ayusin namin. Hindi na namin kayo guguluhin ulit. Dapat naisip ninyo iyan bago ninyo napagdesisyunan na mas mahalaga ang pera kaysa pamilya. Clark, please. Binaba ko ang telepono. Agad tumunog ulit. Pinabayaan ko. 3 tawag pa, lahat ignored. Tapos text. Please huwag mo itong gawin sa akin. Anak mo ako. Isa pa. Dad, please sagutin mo. Isa pa. Alis si Delia kapag nakulong ako. Isa pa, hindi ko kaya mawala ang lahat. Binasa ko isa-isa. Walang nararamdaman. Binyura ko ang thread. Tahimik ang bahay maliban sa aircon. Naupo ako sa dilim. Tahimik na ang cellphone ko sa kamay ko. Halos 2:00 na. Bukas, kakausapin ni Detective Morales si Ben. Nasa motion na ang legal machinery. Pero hindi pa sapat ang legal consequences. Kailangan kong sirain ang lahat ng itinayo ni na Ben at Delia. Lahat ng inaasahan nila. Inabot ko ang briefcase ko. Kinuha ang legal pad.
nag-click ng ballpen. Sa itaas ng page, isinulat ko ang isang salita, consequences. Sa ilalim, nagsimula akong gumawa ng list. Dumating ang linggo ng umaga na may matinding sikat ng araw sa bintana ng kusina ko. Gising ako mula alas 5, malamig na ang kape sa harap ko. Puno na ng sula ang yellow legal pad. Lumaki ang list mula noong Sabado ng gabi. Criminal prosecution. Hawak ni Detective Morales iyon. Civil lawsuit kailangan ng abogado. Estate revision kailangan ng abogado. Financial investigation kailangan ng impormasyon. Iba pang consequences nagfo-form pa sa isip ko na parang equation na naghihintay mabalance. Nagsimula akong tumawag mga alas 9. Karaniwang hindi sumasagot ang abogado tuwing linggo. Pero nag-iwan ako ng magkakatulad na voicemail. Kailangan ko ng representation para sa civil case at estate planning kaugnay ng elder abuse. Nang mga alas 3 ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Mr. Henderson, Richard Stone, nakuha ko ang message ninyo. Pwedeng magkita bukas umaga, 9:00 Lunes umaga. Naupo ako sa corner office ni Stone sa 14 na TA floor ng downtown Tampa building. Floor-to-ceiling windows na tanaw ang bay. Late 50s si Stone, pilak ang buhok, wear-rimmed glasses, matatalim ang mata na walang nakakalampas. Nakinig siya sa kwento ko nang walang interrupt. Nagsusulat sa neat handwriting. Nang matapos ako, sumandal siya sa leader chair. Mr. Henderson, bago natin pag-usapan ang strategy, kailangan ko maintindihan ang objective ninyo. Anong gusto ninyong outcome? Gusto ko harapin ng anak ko ang bawat legal consequence sa ginawa niya. Criminal, civil, financial, at personal iyong relasyon ninyo sa kanya. Wala nang relasyon. Wala na. Nag-note si Stone. Nakakatulong ang clarity. May mga client na gusto pa rin ng reconciliation, kahit nagsasampa ng kaso. Hindi kayo. Ikinulong niya ang asawa ko sa garahe ng 3 araw. Wala nang maayos. Kung ganon, pag-usapan natin kung paano ma-maximize ang legal consequences. Tumayo siya, lumakad sa whiteboard, gumuhit ng 3 kolumn. Criminal, civil, estate. Una, criminal prosecution nasa motion na. Role ninyo suportahan ang detective, magbigay ng ebidensya, posibleng mag-testify. Pangalawa, civil lawsuit. Pwede nating i-claim intentional infliction of emotional distress, false imprisonment, elder abuse damages. I recommend ko, 8 milyon base sa medical costs at trauma. Pangatlo, estate planning. I-revise agad ang will para maprotektahan ang assets. Pinag-aralan ko ang board na parang financial statement. Digmaan ito at binigay lang sa akin ni Stone ang battle plan. Simulan sa will. Kaya ko iyan. Pero I recommend ko iwan siya ng nominal amount. 1,000 para hindi siya makapag-claim na oversight ang omission. 1,000. Perfect. Ni-print ni Paralegal Jennifer ang bagong will sa loob ng 1 oras. 7 pahina ng legal language. Pero malinaw ang key provisions. Kay Marta lahat. Kung mauna siya sa akin, lahat sa Tampa General Hospital Foundation at Elder Abuse Prevention Fund. Kay Ben Henderson, 1,000. Malinaw ang language. Sadya kong minimal ang ibinibigay sa anak kong si Ben Henderson. Dahil napatunayan niya sa mga aksyon niya na hindi siya mapagkakatiwalaan sa resources ng pamilya. Pinirmahan ko sa page 7. Sina Jennifer at isa pang paralegal ang witnesses. Ninotarize ni Stone gamit ang official seal niya. Ang lumang will, yung nag-iwan kay Ben ng 30% ng lahat ng itinayo ko sa 40 taon. Pinutol sa shredder. Parang hustisya ang tunog ng machine. Late Monday afternoon, nasa office pa rin ni Stone reviewing ang civil complaint draft. Tumunog ang phone niya. Text mula sa private investigator. Preliminary report ready. Ikinot ni Stone ang monitor para makita ko. Bullet points ang screen. Rental address nina Ben at Delia. Lease mag-expire September 15. Employment records. Credit report summary. Total debt, 1,750,000. Halos wala ang assets. Na-track din ng investigator ang business ventures ni Delia. 900,000 sa health supplements, 1,250,000 sa essential oils, 850,000 sa wellness products. Lahat losses. 3 milyon chasing pyramid scams sa 3 taon. Binasa ko 2 beses, tumigas ang mukha. Hindi para sa opportunity ang 2,500,000 na hinihingi nila. Lifeboat ito, sabi ni Stone. Lulubog na sila, at ngayon may criminal charges, civil lawsuit, at mag-expire ang lease sa 1 buwan. Pinayagan ni Stone ang sarili ng maliit na ngiti. Mahirap nang makahanap ng bagong bahay na may pending felony charge. Ginawa nila ito sa sarili nila.
Pero ikaw ang magtitiyak na hindi sila makaka-escape sa consequences. Kinuha ko si Marta sa tampa general ng hapon na iyon. Na-clear na siya ni Yar Wilson pagkatapos ng 48 oras ng eye fluids at monitoring. Mas bumuti ang hitsura niya, bumalik ang kulay, mas maliwanag ang mata. Pero maingat pa rin ang galaw. Sa bahay, naayos ko na lahat. Tubig, gamot, remote ng tea. Naupo siya sa kama natin. Tumingin sa paligid na parang unang beses ulit makita. Akala ko hindi ko na makikita ulit itong kwarto. Naupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kamay. Nasa bahay ka na. Ligtas ka na. Gabing iyon mga 8:00. Tumunog ang cellphone ko. Ben ulit. Isinantabi ko muna, tapos sinagot. Hayaan ko siyang maghukay pa ng mas malalim. Iba ang boses niya kaysa sabado. Mas takot kaysa galit. Dad, please. Narinig ko na may abogado ka. Please sabihin mo hindi totoo. Totoo. Bakit? Nasa pulis na ang kaso. Hindi pa ba sapat? Hindi. Ano pa ang gusto mo sa akin? Gusto ko mawala sa iyo, lahat na mas pinili mo kaysa buhay ng nanay mo. Hindi ko pinili ang pera kaysa kay mom. Hindi naman talaga tungkol sa pera. Nagpupumiglas siya. Si Delia kailangan. May bills kami. Kaya tungkol sa pera. Hindi fair iyan. Sabi mo sabado na hinulaan ni Delia ang magiging response ko. Na alam niya exactly kung paano ako re-respond. Katahimikan. Alam niya ang plano mo at sinuportahan ka. Hindi. Ibig ko lang sabihin alam niyang mag-o-overreact ka. Mag-o-overreact sa asawa kong nakulong ng 3 araw. Talagang wasakin mo ako. Ang sarili mong anak. Sinira mo ang sarili mo nang isinara mo ang pintong iyon ng garahe. Desperado ako. Kailangan namin ng pera. Binigyan kita ng 4 milyon sa 5 taon. Kailangan ninyo ng mas mabuting desisyon. Hindi mas maraming pera. Kaya isang pagkakamali lang at tuluyan mo na akong itinatakwil. Hindi pagkakamali. Choice iyon. Pinili mo si Delia kaysa sa nanay mo. Pinili mo ang pera kaysa pamilya. Pinili mong umalis at iwan siyang mamatay. Hindi siya namatay. Salamat sa pagsubok mo. Tinapos ko ang tawag. Tapos binuksan ko ang contact info niya. Tinitingnan ang pangalan, Benson, na may picture mula 5 taon na ang nakaraan at pinindot block contact. Binago ang pangalan sa Ben Henderson lang. Walang relasyon, pangalan lang. Nang gabing iyon, hiniling ni Marta na ipaliwanag ko ang lahat. Ikwinento ko ang meeting sa abogado, ang bagong will, ang civil lawsuit na inihahanda, ang financial investigation. Nakikinig siyang tahimik, hindi mabasa ang mukha. Sa wakas, isang tanong. Talaga bang kailangan mong gawin ito? Kailangan ko siyang maintindihan na may consequences ang actions. Na hindi pwede saktan ang tao, tapos makakaalis lang. Pinag-aralan niya ang mukha ko. Nakita ang kumpletong transformation. Kung ganoon, gawin mo na ang kailangan mo. Pinagkakatiwalaan kita. Hindi exactly permission, pero understanding. Sapat na yon sa akin. Pero Clark, dagdag niya ng mahina. Huwag mong hayaang kainin ka nito. Hindi. Kapag tapos na, tapos na. Natulog si Marta sa upuan mga 10:00. Pinanood ko siya. Tapos chinicheck ang cellphone ko. Email mula kay Stone. Civil complaint ready for review. Ifa-file Biyernes maliban kung may request ka ng changes. Sinabi ni Detective Morales na malamang ang arrest Miyerkules. Miyerkules, 2 araw na lang, ibinaba ko ang cellphone ko. Pinayagan ang sarili ng sandali ng satisfaction. Nasa motion na ang machinery, at wala nang makakapigil ngayon. Iba ang pakiramdam ng Miyerkules ng umaga, mas matalas, parang hangin bago ang bagyo. Si Marta nasa kusina nagtitiya nang tumunog ang cellphone ko ng 9:15. Detective Morales, M.R. Henderson, gusto ko kayong personal na i-inform. Naresto ang anak ninyo 1 oras na ang nakaraan. Pinoproseso na siya ngayon. Maingat kong ibinaba ang kape ko. Ano ang charges? False imprisonment, 3rd-degree felony. Elder abuse under Florida Statute 800 at 25,102. 3rd-degree felony din. Bail ay 1,250,000. Arraignment niya ngayong hapon. May sinabi ba siya? Humingi siya ng abogado. Matalino pa rin. Pero M.R. Henderson, sobra-sobra ang ebidensya. Security footage, medical records, testimonya ng asawa ninyo. Very interested ang state attorney sa kasong ito. Pagkatapos ng tawag, naupo akong tahimik saglit. Pinanood ako ni Marta mula sa kabilang kusina. Nangyari na, sabi ko. Naresto siya. Dahan-dahang tumango si Marta. Mahigpit ang hawak sa tiko. At ngayon kailangan niya magbayad ng 1,200,000
at 50,000 para sa bail. Tapos maghihintay ng trial. May ganon sila pera. Naalala ko ang EI report. 1,750,000 utang. Walang assets, walang savings. Hindi. Tahimik si Marta. Kung ganoon, makukulong siya hanggang makabail o hanggang arraignment kung hindi siya makapagbayad. Bumalik siya sa tiyan niya. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Mga 2:00 ng hapon. Tumunog ulit ang cellphone ko. Unknown number. Halos hindi ko sinagot. Clark Henderson. Anak ng, galit na galit ang boses ni Delia. Ipinakulong mo siya. Sarili mong anak. Hinintay ko itong tawag. Maraming felony ang ginawa ng asawa mo. Base sa ebidensya, ang pulis ang nag-aresto sa kanya. Ebidensya na ibinigay mo. Pwede mo namang palampasin. Palampasin. Ikinulong ng asawa mo ang asawa ko sa garahe ng 3 araw. Pagkakamali lang. Napapanik siya. Choice iyon. Ginawa niya. Ngayon harapin niya ang consequences. Wala kaming 1,250,000. Bumaba ang boses niya. Makukulong siya dahil matigas ang ulo mo na tulungan ang sarili mong pamilya. May pamilya pa kayo sa iba. Doon kayo humingi. Humingi na kami sa lahat. Walang may ganong pera. Pinahaba ko ang katahimikan. Kung ganoon, makukulong siya hanggang trial. Sinisira mo kami. Wala na kayong natitira. Thorough na thorough ang report ng investigator. 1,750,000 utang. Walang assets. Mag-e-expire ang lease ninyo sa 3 linggo. At Delia, 3 milyon sa pyramid schemes. 3 kumpanya. Hindi kayo nagtatayo ng negosyo. Nangangaso kayo ng pantasya. Tahimik siya. Nang magsalita ulit, iba na ang boses, calculating. Nag-imbestiga ka sa amin. Kailangan kong malaman kung ano ang kinakaharap ko. Illegal iyan. Legal na legal sa preparation ng civil lawsuit na ifa-file ko Bayernes. Lawsuit para saan? 8 milyon. Intentional infliction of emotional distress, elder abuse damages, medical costs, pain and suffering. Mabilis ang hininga niya. Wala kaming ganong pera. Alam ko ang judgment ay susunod sa inyo sa loob ng dekada. Gagarnish ang sahod ninyo. Sisirain palalo ang credit ninyo. Gagawin imposible ang pag-upa, pagbili ng bahay, pag-utang. Bawat subok ninyong makabangon, naroon iyon. Bakit mo ito ginagawa? Umiyak na siya. Nagkamali kami. Nagkakamali ang tao. May consequences ang mistakes. Halos patayin ng asawa mo ang asawa ko. Tinitiyak ko na magbabayad siya. At Delia, beses sa sinabi ng anak ko noong Sabado ng gabi, alam mo ang plano niya. Sinuportahan mo, kaya magbabayad ka rin. Hindi ko alam. Hindi ko sinabi sa kanya na. Sabi niya hinulaan mo kung paano ako re-respond. Ibig sabihin alam mo ang gagawin niya. Hindi yon ang ibig ko. Iyon exactly ang ibig mo. Gusto ninyo ng sobra ang 2,500,000, kaya hinayaan mo ang asawa mo ikulong ang matandang babae. Gusto ko makausap si Marta. May intindihan niya. Hindi mo na siya makakausap kailanman. Please tanggalin mo ang charges. Ayusin namin. Hindi na namin kayo guguluhin ulit. Dapat naisip ninyo iyon bago kayo napaniwala na mas mahalaga ang pera kaysa pamilya. Clark, please. Binaba ko. Si Marta nakatayo sa pintuan. Si Delia iyan. Desperado na siya. Dapat nga. Lumipat si Marta sa sofa. Maingat na naupo. Anong mangyayari ngayon? Ngayon susubukan nilang makahanap ng pambayad ng bail. Mawawalan sila. Makukulong si Ben hanggang arraignment. Malamang palayain sa own recognizance dahil clean record. Tapos maghihintay sila ng trial habang ifa-file ko ang civil suit. Mag-i-expire ang lease nila. Hindi sila makakahanap ng bagong bahay na may pending felony charge. Magspispiral at panonoorin mo. Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi kita kilala. Minsan itong version mo. Itong version ko ang nagpoprotekta sa iyo. Alam ko. Pero Clark, saan matatapos ito? Matatapos kapag na-apply ang bawat legal consequence. Criminal conviction, civil judgment, permanent exclusion sa estate natin. Kapag nawala sa kanya lahat ng pinili niya kaysa sa iyo. At pagkatapos magpapatuloy tayo. Hindi na natin siya anak. Isa na lang siyang dating anak. Isinara ni Marta ang mata niya. Palagi kong naalala noong maliit pa siya. Kapag nadadapa tumatakbo sa akin. Kapag kailangan niya tayo. Kailangan pa rin niya tayo, 2 linggo na ang nakaan. Kailangan niya lang ang pera natin kaysa presensya natin. Matigas yan. Totoo iyan. Tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Richard Stone. Civil complaint filed na sa clerk's office. Is-serve sa anak ninyo sa loob ng 48 oras.
Criminal arraignment scheduled Bayernes, hapon, kung gusto ninyong dumalo. Ipinakita ko kay Marta ang message. Binasa niya. Ibinigay pabalik ang cellphone ko. Pupunta ka ba sa arraignment? Gusto ko makita ang mukha niya kapag narinig niya ang charges. Mapapabuti ba iyan sa pakiramdam mo? Mapaparamdam sa akin na nagsiserve ang justice. Pinag-aralan niya ulit ako na may ekspresyon na hindi ko maread. Sa wakas tumayo siya, lumakad papuntang kwarto. Sa pintuan, huminto siya. Mahal kita, Clark. Lahat ng version mo. Pero mangako ka sa akin ng isang bagay. Ano? Mangako ka na kapag tapos na ito. Kapag naparusahan na siya at nagbayad at nawala ang lahat, pakawalan mo na. Na hindi mo dadalhin ang galit na ito magpakailanman. Pinag-isipan ko iyon. Hindi ko siya kinagagalit, Marta. Hindi ko na lang siya mahal. May pagkakaiba iyan. Mayroon ba? Ang galit ay nangangailangan ng pagmamahal. Wala na akong pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito. Maging estranghero na lang siya na dating nagdala ng pangalan ko. Dahan-dahang tumango siya. Mas masakit pa iyan kaysa galit. Siguro nga, pero totoo. Nang gabing iyon, tumunog ulit ang cellphone ko. Iba na ang unknown number. Sinagot ko sa curiosity. Mr. Henderson. Boses ng matandang babae, kinakabahan. Si Patricia Morrison ako. Nanay ni Delia. Mrs. Morrison, please. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong gawin ito sa anak ko. Nagkamali siya, pero nagsisikap siya. Nagsisikap silang magtayo ng buhay sa pamamagitan ng pagkulong sa asawa ko. Si Ben ang gumawa noon, hindi si Delia. Sinuportahan ito ni Delia. Benefit siya sa plano. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tapos nagpakasal siya sa lalaking hindi niya kilala. Kahit ano, hindi ko problema iyan. Please. Kailangan nila ng tulong, hindi parusa. Kailangan nila ng consequences. Iyan ang makukuha nila. Babayaran ko kayo. Kahit ano ang utang nila sa inyo, babayaran ko sa paglipas ng panahon. Hindi ko gusto ang pera. Gusto ko maintindihan nila ang ginawa nila. Naiintindihan nila. Nagsisisi sila. Hindi, nagsisisi sila na nahuli. May pagkakaiba iyan. Umiyak na siya. Sinisira ninyo ang buhay ng dalawang tao. Halos sirain nila ang isa. Sa tingin ko fair iyan. Paano kayo naging ganito kalamig? Practice, Mrs. Morrison. Taon ng panonood sa anak ko na pinili ang asawa niya kaysa pamilya niya. Taon ng pagbibigay habang sila kumukuha lang. Ang lamig ay natutunan ko sa kanila. Binaba ko ang tawag. Binlock ko rin ang number na iyon. Lumitaw ulit si Marta sa pintuan. Nanay ni Delia. Sinubukan kanyang gawing guilty. Nabigo siya. Naupo si Marta sa tabi ko sa sofa. Nanatili kaming tahimik habang lumalalim ang gabi. Tahimik ang bahay maliban sa aircon at paghinga namin. Nakapatong ang cellphone ko sa coffee table. Madilim at tahimik. Wala nang tatawag ngayong gabi. Naubos na nila ang options nila. Ang arraignment Biyernes ang susunod. Tapos ang civil suit service. Tapos trial dates. Court appearances. Ang mabagal na paggiling ng machinery ng justice. Itinayo ko ang career ko sa pagbabalance ng accounts. Pagsisigurado na bawat numero ay may lugar. Bawat ledger reconciled. Ito ay isa pang account, at sa wakas, perpektong balanced na. Huwebes ng umaga, paulit-ulit na tumunog ang cellphone ko. Text mula kay Tom Johnson. Clark, may nagpost tungkol sa inyo sa Facebook. Text mula kay Carol Sanders. Totoo ba ito? Tawagan mo ako. Text mula kay Mike Reynolds. Anong nangyayari? Binuksan ko ang Facebook. Na chinicheck ko siguro isang beses lang sa isang buwan. Nasa top ng feed ko ang post ni Delia na isinula alas 11:23 ng Miyerkules ng gabi. Mahaba, emosyonal, puno ng paratang. Ginawa niyang victim si Ben na pinagpe-persecute ng mayaman at controlling na ama. Sabi niya aksidente lang na naiwan si Marta sa garahe ng ilang oras. At exaggerated ko lang para parusahan ang independence nila. 47 shares, 124 reactions. Comments mula sa friends ni Ben. Stay strong. Mukhang toxic ang dad mo. Binasa ni Marta sa ibabaw ng balikat ko. Higpit na higpit ang hawak sa upuan ko. Puti ang knuckles. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling siya. Alam ko. Kailangan mong sumagot. Sabihin ang totoo sa tao. Humarap ako sa kanya. Anumang isulat ko magiging part ng public record. Pwede itong itwist sa korte. Ang ebidensya natin ang magsasalita sa legal proceedings, hindi sa social media. Pero maniniwala ang tao sa kanya. Ang mga kilala tayo, hindi maniniwala. Ang hindi tayo kilala, hindi mahalaga. I-forward ko ang post kay Richard Stone. Subject line, defamation.
Tumawag siya pabalik alas 10 Y media. Na-review ko na. Maraming probably false statements. Gusto mo sampahan ko siya. Magpadala muna ng cease and desist. Pilitin nating alisin niya. Ipinadala ang letter ni Stone Huwebes ng hapon. Courier at email. 3 pahina sa letterhead ng firm niya na nag-cite ng Florida Defamation Law na humihingi ng removal sa loob ng 24 oras. Biyernes ng hapon, nag-report ang investigator na tinawagan ni Ben ang parents ni Delia sa Georgia Huwebes ng gabi. 37 minutong tawag. Tumanggi silang magpadala ng pera. Ika-4 na beses na humingi si Delia ng financial help sa kanila sa 3 taon. Natuto na silang tumanggi. Sabado umaga 7 oras 14 na minuto. Nawala ang Facebook post. Alinman natanggap ni Delia ang letter ni Stone at sumunod. O napagtanto niya na maraming nagdududa sa comment. Bakit niya ikukulong sa garahe? 3 araw na walang tubig, seryoso iyan. Nabigo ang social media counterattack. Sabado ng hapon, dumating sina Tom at Linda Johnson sa bahay namin na may casserole. Niyakap ni Linda si Marta. Umiiyak ang mata. Kung nalaman lang namin na may problema ka, hindi ninyo malalaman, mahinang sabi ni Marta. Sa buong weekend, tumawag o dumaan ang mga kapitbahay. Nagdala ng bulaklak ang Rodriguez. Nagdala ng groceries ang Chang. Tumawag si Emares Patterson para mag-offer ng tulong. Lahat ng nakakaalam ng tunay na nangyari ay panig sa amin. Linggo ng umaga. Ibinaba ni Marta ang tinidor sa breakfast. Clark, kailangan ko sabihin sa iyo ang isang bagay. Naghintay ako. Ayokong makita si Ben. Hindi sa hearing bukas. Hindi kung dadating siya rito. Hindi kailanman. Matatag ang boses niya. Pinag-isipan niya ito. Inabot ko sa ibabaw ng table. Hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangang makita siya. Ako na ang bahala sa lahat ng legal. Paano kung subukan niya akong kontakin? May no contact order sa bail conditions niya. Kapag nilabag niya, babalik siya sa kulungan. Tumango siya, relieved. Nang gabing iyon, tumawag si Stone para ihanda ako sa hearing loons. Ipinaintindi niya ang probable cause standards, presentation ng ebidensya, likely outcomes. Sobra-sobra ang ebidensya, sabi niya. Halos siguradong iba-bind over siya para sa trial ng judge. Kailangan ko bang magsalita? Hindi, nandoon kayo bilang pamilya. Nasa record na ang statement ni Marta. Pagkatapos ng tawag, inilatag ko ang damit para sa loons. Dark slacks, white shirt, navy tee, professional pero hindi flashy. Pinanood ako ni Marta mula sa pintuan. Hindi mo kailangang pumunta. Kailangan ko. Gusto ko makita ang mukha niya kapag napagtanto niya kung gaano kalaki ang gulo niya. Itinakda ko ang alarm ko ng 6 oras 30 minuto. Bukas, makikita ko si Ben sa korte sa unang pagkakataon mula nang magsimula ito. Bukas, isa pang hakbang pasulong ang machinery na sinimulan ko. Dumating ako sa Hillsborough County Courthouse alas 8 Y media ng umaga lunes. Dumaan sa security. Sumakay ng elevator sa 4th floor. Natagpuan ang courtroom 4C. Nandoon na sila, sina Ben at Delia sa wooden bench. Magkakalapit ang ulo. Nagbubulungan ng mabilis. Suot ni Ben ang navy suit na maluwag sa kanya. Mahaba ang sleeves, malapad ang balikat, halatang hiniram. Hindi siya nag-ahit ng ilang araw. Nakita ako ni Ben. Nagdagpo ang mata namin ng 2 segundo. Lumaki ang mata niya, lalong namutla ang mukha. Tapos mabilis na tumingin sa sahig. Sinundan ni Delia ang tingin niya. Nakita ako, naglar. Dumaan ako sa harap nila ng walang acknowledgement. Naupo sa kabilang side ng hallway. Kinuha ang cellphone ko. Sa peripheral vision ko, pinanood ko si Ben na nanginginig ng kaunti. Hinahaplos ni Delia ang likod niya. Nagbubulungan ng siguro reassurance. Alas 9:02, bumukas ang pinto ng courtroom ang bailiff. Pumasok si Judge Patricia Morrison. African-American na babae, mga 50s. Efficient ang demeanor. Lahat tumayo. Maupo. Case number 2025. CLUNU 847. State of Florida versus Ben Michael Henderson. Handang-handa na ba ang state? Tumayo si Assistant State Attorney Rachel Torres. Handa na ang state, Your Honor. Handa ba ang defense? Si Sarah Chen, public defender ni Ben. Tumayo ng hindi confident. Handa ang defense, Your Honor. Clinical efficiency, si Torres sa presentation. Binasa niya ang sworn statement ni Marta. Nakulong ako sa garahe namin ng anak kong si Ben Henderson. Mga 72 oras na walang access sa pagkain, tubig, banyo, o komunikasyon. Ipinresenta niya ang medical records. Patient presented with severe dehydration requiring 4L of eye fluid. Sinabi ng treating physician, malamang hindi na makakaligtas ang patient
ng isa pang 24 oras. Lumitaw sa monitor ang crime scene photos, ang gaahe, ang electronic lock, ang walang laman na space kung saan nakulong si Marta. Sa wakas, ang ring doorbell footage. Timestamp 7:14 Huwebes. Dumating ang kotse ni Ben. Pumasok siya 7:17. Lumabas 7:35 ang buong presentation ay 15 minuto lang. Nakakabaliw. Sinubukan ni Sarah Chen ang depensa niya. Your Honor, family dispute lang ito na lumaki nang hindi sinasadya ng client ko. Pinutol siya ni Judge Morrison. Counselor, ikinulong ng client ninyo ang 61 anyos na babae sa garahe ng 3 araw na walang tubig. Sabi sa medical records, halos mamatay siya. Ang intent ay hindi issue para sa probable cause. Naupo si Sarah Chen. Talo na. Pinanood ko si Ben buong oras. Nang binasa ni Torres ang statement ni Marta, kinabig niya ang panga niya. Nang lumabas ang medical records, ipinikit niya ang mata. Nang lumitaw ang mga litrato ng garahe, mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa table. Puti ang knuckles, pero hindi siya lumingon sa akin. Tiningnan ni Judge Morrison ng tuwid si Ben. Mr. Henderson, tumayo. Tumayo siyang hindi matatag. Nakita ko na may sapat na probable cause. Ibibind over kayo para sa trial. Trial date ay September 15, 2025, alas 9 ng umaga. Mananatili ang bail conditions, kasama ang no contact order. Naiintindihan ninyo? Opo, Your Honor. Tumama ang gavel. 27 minuto lahat. Agad akong tumayo, tumango kay Torres. Mabilis na lumabas. Sa likod ko, tumaas ang boses ni Delia. Kalokohan ito. Okay lang siya. Hindi ko sinasadya. Hindi ako lumingon. Sa kots ko, habang sinstart ang makina, tumunog ang cellphone ko. Richard Stone. Na-serve na sila. Civil complaint sa labas lang ng courthouse. 9:34 ang paano sila. Sabi ng deputy umiyak si Delia. Si Ben nakatayo lang, parang na-shock. Magandang timing. Strategic timing. Nahit sila ng 2 kaso sa loob ng 30 minuto. Nang gabing iyon mga alas 6, unknown number. Sinagot ko, Clark, si Delia. Please huwag mong ibaba. Kailangan nating mag-usap ng matanda, bilang pamilya. Wala akong sinabi. Gusto naming mag-sorry. Magsosorry kami kay Marta. Kahit ano, please tigilan mo na ang mga kaso. Hindi ko pwede itigil ang criminal charges. Ang estado ang nagsasampa ng crime. Sinasabi lang namin sorry kami. Nagkamali kami. Hindi pa ako nakakulong ng sinuman. Pumutok ang boses niya. Sisirain mo kami. Trial pa sa 3 linggo. May civil suit. Mag-i-expire ang lease namin. Wala na kami. Mayroon kayo exactly kung ano ang kinita ninyo sa mga choice ninyo. Paano ka naging ganito kawalang puso? Pinapanagot ko ang asawa mo sa pagsubok niyang patayin ang asawa ko. Hindi niya sinubukan patayin siya. Judge, prosecutor, at doktor lahat hindi sumang-ayon sa iyo. Paalam, Delia. Binaba ko, binlock ang number. Nang gabing iyon tinanong ni Marta, kumusta ang hearing? Natagpuan ang probable cause. Trial set sa September 15. Nagmukha bang nagsisisi siya? Matagal kong pinag-isipan ang sagot. Natakot siya. Hindi yon pareho. Tumango siya, naintindihan. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang may ligtas siya, matiwasay na nakatulog si Marta. Pinanood ko ang mapayapa niyang mukha sa madilim na ilaw. Alam kong tama ang ginagawa ko. Ang hustisya ay hindi palaging maingay o dramatic. Minsan tahimik lang, methodical, at ganap na sigurado. Huwebes ng umaga, Agosto 29, tumunog ang cellphone ko ng email mula sa investigator. Subject: Urgent Housing Development. Binuksan ko sa mesa ng kusina. Ipinadala ng landlord ni Ben at Delia ang lease non-renewal notice Miyerkules ng gabi. Mag-i-expire ang lease September 15. Sinabi ng landlord kay Detective Morales na ayaw niyang magrenta sa tenants na may pending felony charges. May 17 araw sila para makahanap ng bagong bahay. I-forward ko ang email kay Stone. Isa pang pressure point na na-activate. Sa mga susunod na araw, sunod-sunod ang updates. Bayerness, rejected ang application sa Riverside Apartments pagkatapos ng background check. Sabado, tinanggihan din ng Westshore Complex sa parehong araw. Linggo, malinaw na sinabi ng Bayshore Rentals na pending elder abuse charges ang dahilan. 6 na properties, 6 na rejection. Sa report Biyernes ng gabi, may dagdag pa. May kapitbahay na nakarinig ng away. Huwebes ng gabi mga alas 10, boses ni Delia sa peder. Kasalanan mo to.
Hindi mo man lang nakumbinsi ang sarili mong tatay. Mahina ka. Sinira mo ang lahat. Ang alyansa na nagkulong kay Marta ay sinisira na ang sarili nito. Sabado ng hapon, September 1. Tumunog ang cellphone ko. Unknown Tampa number. Sinagot ko sa curiosity. Dad, si Ben. Please huwag ibaba. Wala na akong karapatan humingi ng kahit ano. Alam ko na mali ang ginawa ko. Naiintindihan ko na ngayon. Mawawalan na kami ng apartment. Walang magpaparenta sa amin. Makukulong ako. Tapos na ang buhay ko. Please, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Pinatapos ko siya. Nang matapos na ang pakiusap, nagsalita ako ng dahan-dahan. Malinaw, ang pagkakamali mo ay hindi ang humingi ng pera. Ang pagkakamali mo ay ikinulong mo ang nanay mo sa garahe ng 3 araw. Halos patayin mo siya. Sabi ng doktor may 24 oras na lang siya. 24 oras ka na lang mula sa pagpatay. Alam ko, pero hindi ko sinasadya. Ang intent ay hindi mahalaga. Ginawa mo. Ngayon harapin mo ang consequences. Pupunta ka sa trial mo. Tatanggap ka ng kahit anong hatol. Muling itatayo mo ang buhay mo nang walang tulong mula sa akin. Tapos na tayo. Huwag ka nang tumawag. Dad, please. Hindi na ako ang dad mo. Paalam, Ben. Binaba ko. Idinagdag ko ang number sa blocklist. Hindi dahil inaasahan kong tatawag ulit siya, kundi para sa finality. Martes, September 4. Dumating ang comprehensive report ng investigator. Housing status, wala pa ring nakuha. Financial status, missed ang bail loan payment. Nagsisimula na ang collections. Employment status, terminated mula sa trabaho Agosto 30. Credit score bumaba sa 5-0. Civil suit status, 3 legal aid organizations tumanggi tumulong. Bawat domino ay bumagsak na. Nang gabing iyon tinanong ni Marta kung ano ang pakiramdam ko habang palapit ang trial. Satisfied, sabi ko pagkatapos pag-isipan. Hindi masaya, hindi vindictive, satisfied lang na gumagana ang hustisya. Sa tingin mo natuto siya kahit ano. Natuto siyang may consequences ang actions. Kung naiintindihan niya talaga ang mali niya, daopta ko. Sorry siya na nahuli. Iba iyon sa pagsisisi na ginawa niya talaga. Pinitpit ni Marta ang kamay ko. Sapat na iyon sa akin. Biyernes ng umaga, September 6, tumawag si Stone. Nagulat ang tono niya. Nagpadala lang ang abogado ni Ben ng settlement proposal. Gusto nilang isettle ang civil suit. Sa anong pera? 250,000 plus public apology, admission of wrongdoing, at waiver ng kahit anong mana. Tahimik ako saglit. Saan nila kukunin ang 250,000? Iyan na lahat ng makayanan nila. Desperation offer ito, paliwanag ni Stone. Hindi naman natin makukolekta ang buong 8 milyon anyway. Symbolic lang ang 250,000. Pero mahalaga ang ibang terms. Formal admission, waiver sa mana, apology sa record. Hindi sila mag-o-offer nito maliban kung talagang talo na sila. Sabi ni Stone, surrender na ito. Kailangan kong pag-isipan. Nang gabing iyon, naupo kami ni Marta sa mesa ng kusina. Nakabuklas sa pagitan namin ang printed settlement proposal. Formal apology, admission of wrongdoing, waiver sa mana, 250,000. Anong gagawin mo? Tanong ni Marta. Tinrace ko ng daliri ang mga nakasulat na salita. Tatanggapin ko, hindi dahil pinatawad ko siya, kundi dahil ito ang hitsura ng tagumpay. Aminin niya ang lahat, isusuko ang lahat. Sira na siya. Tinakpan ni Marta ang kamay ko ng kanya. Kung ganoon, tapusin na natin ito. Lunes, pupunta tayo sa korte sa huling pagkakataon. Lunes ng umaga, September 8, pinilit ni Marta sumama sa courthouse. Gusto ko naroon ako kapag natapos ito, sabi niya. Nagbihis kaming propesyonal. Nag-drive papuntang downtown ng magkasama. Pamilyar na ang courthouse ngayon. Ito na ang huling beses. 10:00 ng umaga, pumasok kami sa civil courtroom lobby. Mas maliit kaysa criminal courtroom, mas intimate. Si Judge Thomas Rodriguez ang nag-preside. Nandoon na si Richard Stone. Dumating si Sarah Chen, kasama sina Ben at Delia. Suot pa rin ni Ben ang maluwag na suit. Suot ni Delia ang gray. Maingat na make-up para itago ang stress. Hindi sila tumingin sa amin. Henderson versus Henderson. Tawag ni Judge Rodriguez. Civil Settlement Approval. Ipinresenta ni Stone ang agreement. Kinumpirma ni Chen na naiintindihan at tinatanggap ng clients niya. Binasa mismo ng judge. Tapos tiningnan sina Ben at Delia. Admission of liability ito. Naiintindihan ninyo? Opo, Your Honor, sabay na mahinang sabi nila. Kailangan ng formal apology ang settlement.
Emar Henderson, pwede na kayong magpatuloy. Tumayo si Ben, kinuha ang folded paper sa bulsa. Nanginginig ang kamay. Flat at mechanical ang boses. Ako, Ben Henderson, humihingi ng tawad kina Clark at Martha Henderson sa mga ginawa ko. Noong Agosto 15, 2025, ikinulong ko ang nanay kong si Martha Henderson ng mga 72 oras na nagdulot sa kanya ng matinding pisikal at emosyonal na pinsala. Buong responsibilidad ko ito sa mga aksyon ko. Mabilis siyang naupo. Pinanood ko siya buong oras. Hinintay ang tunay na pagsisisi. Wala akong nakita. Hindi apology ito. Legal compliance lang. Pinirmahan ni Judge Rodriguez ang settlement order. Closed na ang kaso. Tumama ang gavel. 15 minuto lahat. Pagkatapos, kinamayan ako ni Stone. Tapos na. Doon na tayo. Sa hallway, lumapit si Yesay Rachel Torres. Emar Henderson, nag-negotiate ang abogado ng anak ninyo ng plea agreement. No contest plea sa 2 charges. 2 years probation, 200 hours community service, mandatory counseling, permanent no contact order, at kapag nilabag niya, immediate kulong, hanggang 0 taon. Tumango ako. Served na ang hustisya. Pwede nang kunin ni Judge Morrison ang plea ngayon. 11 oras am nanatili kami. Alas negatibo 11, 03, bumalik kami sa courtroom ni Judge Morrison. Nakilala niya kami, tumango bilang pagbati. Procedural lang ang plea hearing, pero mahalaga. Emar Henderson, no contest plea kayo. Naiintindihan ninyo na tinatanggap ninyo ang conviction. Opo, Your Honor. Naiintindihan ninyo na kapag nilabag ninyo ang probation, kulong agad. Opo, Your Honor. Pinirmahan niya ang sentencing order. Adjourning the court. Isa pang gavel. Isa pang katapusan. Lumabas kami sa hallway. Saglit, magkakasabay kaming maglakad ni na Clark at Ben patungong elevator. 0 talampakan ang layo. Sumulyap si Ben. Nagtagpo ang mata namin. 3 segundo. Pagod at talo ang mata niya. Parang gusto niyang magsalita. Bumuka ng kaunti ang bibig niya. Tiningnan ko lang siya, hindi galit, hindi satisfaction, acknowledgement lang. Tapos hinawakan ko ang kamay ni Martha at naglakad kami palampas sa kanya patungong elevator. Walang salita, wala nang masasabi. Sa likod namin, tumaas ang boses ni Delia. 2 taon pagkatapos ng lahat. Sumara ang pinto ng elevator. Sa kotse, tinanong ni Martha, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na ang hustisya ay hindi palaging dramatic. Umamin siya sa ginawa niya. May felony record na siya. Supervised siya ng 2 taon. Hindi siya pwede makipag-contact sa atin. Nawala sa kanya lahat. Iyan ang hustisya. Gumagana ito. At tapos na tayo. Talagang tapos na. Closed ang 2 kaso ngayong araw. Magpapatuloy tayo. Nang gabing iyon, nag-ihaw ako ng manok habang gumagawa ng salad si Martha. Kumain kami sa pasyo habang sinusundo ang araw. Nag-uusap ng ordinaryong bagay. Book club ni Martha. Dinner invitation ng Johnson. Cruise na pwede nating kunin sa Oktubre. Hindi na namin binanggit si Ben. Closed na ang chapter na iyon. Mamaya sa office ko, binuksan ko ang laptop. Hinanap ang folder na Agosto 2025. Idinagdag ang final documents. Settlement agreement, plea agreement, sentencing order. 24 na araw mula crime hanggang resolution. Gumawa ako ng subfolder na Close September 2025. Inilipat ko lahat doon, in archive. Nang bumalik ako sa kwarto, natutulog na si Martha, mapayapa. Humiga ako sa tabi niya. Naramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo. Kumpletong katahimikan. Tapos na. Na-serve ang hustisya. Makakapagpahinga na tayo. Kung gusto ninyo ng kwentong ito, please like ang video, subscribe sa channel, at i-share ang inyong impression sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa.